So ito na mga kapatid, ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kababayan patungkol po sa ating number 1 at pambansang senator mga kapatid na si Senator Robin Padilla. And dito mga kababayan, dito na po talaga natin mapapatunayan ngayon mga kapatid sa balitang ito, no? Na ito ngang pagiging senador ni Padilla ay hindi po talaga ito para sa taong bayan. No, at ito po ay para lamang mga kabatid, no, sa interest ng kanyang mga kaalyado sa politika na kung saan mga kababayan ay hinahabol na po ngayon ng batas para pagbayarin mga kabatid doon sa kanilang mga krimen na ginawa sa panahon ng Duterte administration. At talagang masasabi ko mga kababayan na itong si Padilla talagang napakawalang kwenta, no, na klasing senador. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kabatid sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito mga kabatid, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating personal na opinyon at reaksyon. Wag na wag susuko sa mga dayuhan. Yan ang payo ni Senator Robin Padilla sa kanyang kaibigan at kapwa-senador na si Ronald Bato de la Rosa. Oh, di ba? Wag na wag susuko daw sa mga dayuhan mga kabatid. Itong si Senator Bato ayon kay Padilla. Yan ang payo ni Padilla mga kababayan, no, kay Bato. Dahil, di ba, alam naman natin mga kabatid, no, na nailabas na nga itong arrest warrant ni Senator Bato galing sa ICC, kaya itong si Bato ngayon nagtatago. Alam niyo mga kababayan, no, kung totoong walang kasalanan itong si Bato mga kabatid at kung totoong tama yung kanilang ginawa noon under sa Duterte administration, dapat mga kababayan, itong si Padilla, payuhan niya ng maganda itong si Bato. Pwede naman niya kasi sabihin sana kay Bato mga kabatid na, "Oh, Senator Bato, no, harapin mo na lang 'yan." No, yung tawag dito, yung arrest warrant na yan na isi-serve sa iyo ng Interpol. At patunayan mo na lang doon sa ICC na wala kang kasalanan. No? At para lamang sa interest ng mamamayang Pilipino, yung inyong ginawa noon ni former President Duterte. Oh, pero mga kapatid, ang payo ni Padilla, no, puro po katarantaduhan. No? Tinuturuan niya si Bato mga kababayan na takasan itong kanyang kinakaharap ngayon na kaso patungkol po doon mga kapatid sa crimes against humanity na nangyari mga kababayan sa ilalim ng Duterte administration. 'Di ba? Kung matinong tao ka Robin, no, alam mo na malaking insulto yung payo mo kay Bato, no? Malaking insulto 'yan doon sa pamilya ng 30,000 Pilipino na pinaslaughter ni Digong para pagtakpan yung tuloy-tuloy nadang illegal na droga na pinapasok ni Michael Yang, no, under his administration. 'Di ba? Mga kabatid, kung para pa sana sa taong bayan itong pagiging senador ni Padilla, hindi niya ito papayuhan si Bato ng ganitong klaseng payo. Dahil alam niya mismo mga kababayan na maiinsulto, no, yung mga kababayan nating Pilipino na biktima ng tukhang ni Digong na ngayon ay sumisigaw po or humihingi po ng hustisya mga kabatid sa tulong ng ICC. Pero dahil mga kababayan, dispalinghado, no, at walang utak itong si Padilla, mga kabatid, eto yung kanyang advice kay Senator Bato de la Rosa. Napaka-insensitive na klaseng tao si Robin. No? Hindi niya alam na malaking insulto ito sa ating mga kababayan, mga kabatid, na humihingi ng hustisya doon sa ginawang crimes against humanity ni Tatay Digong nyo. Tuloy. Sa gitna pa rin po ito ng balibalitang may arrest warrant na raw ang International Criminal Court para kay Bato. Para sa iba pang detalye mula sa Senado, nasa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, nagkakausap pa daw ba itong si Senator Padilla at si Senator Bato? Ako, naniniwala ako, nagkakausap tong dalawang hinayupak na ito, mga kababayan. No? And alam ni Padilla, no? Naniniwala ako na alam ni Padilla kung nasaan itong si Bato. 'Di ba? Pero syempre mga kapatid, hindi naman sila pwedeng pilitin ng batas, no, na paaminin kung nasaan na nga ba itong kanilang kaalyado. Pero mga kababayan, 100% naniniwala ako mga kapatid na itong si Padilla
Alam na alam niya kung saang lungga nagtatago ngayon itong si Senator Bato. Oh. Imposibleng hindi niya alam. Or maging si Bongo, mga kababayan. No, alam nila yan kung saan si Bato. Pati si Sara Duterte, mga kapatid, alam nila yan. 'Di ba? Alam nyo, simple lang talaga 'to eh. Kung totoong kung naniniwala kayong wala kayong ginawang mali or hindi mali yung ginawa nyo noong panahon ni Duterte, 'di ba? Hindi sana kayo magtatago, no, sa batas. Oh. Pero dahil alam nyo, no, na merong pagmamalabis kayong ginawa noong kapanahunan ng administrasyon ni Duterte, kaya kayo ngayon nagtatago. 'Di ba? Kasi kung ako kay Bato, mga kapatid, no, kung ako kay dito sa mga ibang involved sa crimes against humanity na ginawa ni Digong noong administrasyon niya, kung ako, no, naniniwala na tama yung ginawa ko at hindi talaga mali yun at para yun sa taong bayan, hindi ako matatakot na harapin itong mga arrest warrant na ito. Bakit kamo? Kaya kong i-justify yan, no, sa korte ng ICC na itong ginawa namin, no, under Duterte administration, maraming mga Pilipino ang natuwa, maraming mga Pilipino, no, ang nasiyahan dahil safe sila, no? At yung mga criminals talagang unti-unting nauubos dahil sa aming operation na ginawa. 'Di ba? Ganun sana ang magiging paninindigan. Oh. Kanya nga lang, mga kababayan, ang problema si Bato mismo. Alam nila, mga kapatid, na mali yung ginawa nila under Duterte administration, na mali yung basta-basta na lang nilang ginugurgur, mga kababayan. Yung mga allegedly pa lang, no, na mga gumagamit ng ipinagbabawal na droga at allegedly criminals, mga kapatid. Oh, alam nila na mali yun, na basta-basta na lang nilang papaslangin dyan sa tabi-tabi, mga kapatid. Oh. Dahil, mga kababayan, wala pang kwan yun, ano? Wala pa pong sentensya galing sa korte yon. Pero, mga kabatid, no, sinentensyahan na po sila ni former President Duterte. Kaya itong si Bato, no, kaya nagtatago ito ngayon, mga kababayan, nawawala ako. Kaya nagtatago ito ngayon, mga kabatid, dahil alam niya na pag humarap siya sa korte ng ICC, guilty talaga, mga kababayan, ang hatol sa kanya ng ICC. Sa dami ba naman, mga kabatid, ng mga complainant at tumitistigo ngayon sa kanilang ginawang pagmamalabis. Ewan ko lang kung malulusutan ito nila Bato de la Rosa. 'Di ba? Kung malinis yung kanyang pagkatao, dapat hindi siya dapat matatakot dito sa arrest warrant na ito. Pero siya mismo, alam niya eh. No? Alam talaga niya na yung mga pinaslaughter ni Digong, yung 30,000 Filipinos na yun na nasawi, mga kabatid, sa tukhang ni Duterte noon, ay panakip-butas lang talaga yon, no, para pagtakpan yung tuloy-tuloy-nadang illegal na mga droga na pinapasok ni Michael Yang sa bansang Pilipinas. Front lang yun, mga kababayan, para hindi mahalata ng taong bayan na under Duterte administration, talamak, mga kabatid, at umaapaw yung supply ng illegal na droga dahil kay Michael Yang. No? Ginagamit lang nila, mga kababayan, na propaganda na di umano safe na daw nung panahon ni Digong. Pero, mga kabatid, kung iisipin yung mabuti, no, paano naging safe, mga kababayan, kung araw-araw po, mga kabatid, headlines sa media, no, na merong nangyayaring gurguran, di ba? Puro nanlaban yung kanilang katwiran, mga kabatid. No, nanlaban daw, kaya napilitan yung mga pulis na gurgurin sila, di ba? Pero saan ka ba nakakita, mga kababayan, na allegedly yung nanlaban daw, mga kapatid, is around 7,000, no? According doon sa natatandaan ko lang, I don't know kung tama yung pagka-recall ko sa numbers, pero gaya ng sabi dati ni Abante, no? According daw sa report ng PNP, meron daw 7,000 na allegedly nanlaban sa operation ng tukhang, no? Pero, mga kabatid, ito ang pinakamalaking question mark.
7,000 yung allegedly nanlaban, pero mga kababayan, yung mga armas na nakuha doon sa mga allegedly nanlaban, mga kapatid, wala pa po sa 1,000. Oh. Yung mga deadly weapon or mga baril, mga kapatid, na nakuha doon, no, sa 7,000 na nanlaban, wala pa pong 1,000, mga kababayan. Paano mo i-justify yan? Oh. Diyan pa lang, mga kapatid, sunog na si Bato de la Rosa. Oh, sabi nyo nanlaban yung mga yan. Bakit yung mga armas na nakuha nyo, bakit hindi tugma doon sa numbers, no, na mga nanlaban na pinagurgur nyo? Oh. Isa yan, mga kababayan, sa nakikita kong rason na kung bakit itong si Bato nagtatago, dahil mahihirapan siya, mga kapatid, na i-justify yan. Dahil panigurado, mga kababayan, isa yan sa itatanong sa kanya. Oh. Oh, Senator Bato, no. According to the records, there are 7,000 Filipinos, no, under the operation of Tukhang, no, na nanlaban. O bakit ngayon, Senator Bato, wala pang 1,000 yung armas? Oh. Anticipated na nila Bato yung mga ganyang katanungan, mga kapatid. Kaya itong si Bato, talagang sinisikap niya, mga kababayan, na hindi siya mahuli, no, nitong mga taga-Interpol na siyang may dala po ng arrest warrant ni Senator Bato. Oh. And pumasok din sa eksena itong si Padilla. At kung ano-ano mga katarantaduhan, no, yung kanyang itinuturo dito kay Bato de la Rosa. Dahil maging si Padilla, mga kababayan, alam ni Padilla, no, na merong pagmamalabis na ginawa itong kanyang idolo na si Senator Bato de la Rosa noong administrasyon ni former President Duterte sa ilalim ng Tukhang operation na yun. Oh. Kaya ngayon, mga kapatid, no, si Padilla, imbis na tawag nito, turuan niya ng tama, advisean niya ng tama si Bato, abay, mga kababayan, kinukonsinti niya si Bato. Dahil siya mismo alam niya na kapag napunta si Bato sa dahig, mga kababayan, there is no coming back, mga kapatid. Oh. Yun po ang totoo dyan, mga kababayan. Ngunit sa ngayon, hindi na raw nagkakausap pa si Senator Robin Padilla at ang kanyang kilalang sa aliado ng Senator Ronald Bato de la Rosa. Maniwala ako dyan. Imposible yan. Nag-uusap yan, mga kapatid. Maniwala kayo dyan. Sabi sa atin ni Senator Padilla, higit 2 buwan na raw ang makalipas nang huli silang nagkausap sa personal ni Senator Bato na ilang buwan na nga rin absent sa mga sesyon dito sa Senado. Imposible. 2 buwan na daw silang hindi nagkakausap. Oh, anong ginagawa niyo tuwing nagmi-meeting kayo? Nag-aamuyan lang kayo, Senator Robin? Walang usap-usap? Oh, imposible, mga kapatid. No, gumagawa pa ng kwento tong si Padilla. Wala pang 1 buwan, no, yung pagtatago ni Bato. Tapos according kay Padilla, 2 buwan na daw silang hindi nag-uusap. Pwede ba yun? Magkagrupo kayo, hindi kayo nag-uusap? Oh, araw-araw kayo nagkikita sa Senado, hindi kayo nag-uusap? Oh, papalusot ka pa eh. Ang sabihin mo, alam na alam mo kung saan si Bato nagtatago. Oh, wag mo na kaming lukuhin, wag mo na kaming linlangin. Hindi grade 1 yung kausap mo. Hindi kasing kitid ng utak mo yung mga nakikinig sa'yo. Di ba? Akala kasi ni Robin, mga kapatid, no, lahat ng mga Pilipino, no, ay kaparehas po sa kanilang mga supporters sa mga DDS, na kung saan, mga kababayan, bukod sa pagiging illiterate, wala talagang laman yung utak. Oh. Biruin mo, 2 months na kayo hindi nag-uusap. Samantalang wala pang 1 buwan nung nawala si Bato. Araw-araw kayong nasa session sa Senado. Araw-araw kayong nagmi-meeting dyan sa inyong partido. Tapos sasabihin mo, hindi kayo nag-uusap? Tangang puta. Hanggang noong September 28, nagkakausap pa raw si Senator Robin Padilla at Senator Bato de la Rosa. Yan ang sagot ni Senator Padilla. Tanungin ko kaugnay sa kanyang komunikasyon kay Senator Bato, dahil hindi na nga ito nagpakita simula nung mag-resume ang sesyon noong November 11. Noong September 28 daw, nagkita pa si Bato at si Senator Padilla sa ilang pagkakataon at maging sa sesyon ng Senado.
Nagpadala pa nga ng screenshot si Senator Padilla sa atin, no? Kung saan makikita na tumawag siya kay Senator Bato noong November 7, ilang beses yan, pero unanswered na ito. Drama niya lang yan. Huwag kami, Robin. Imposible yan na hindi kayo nag-uusap. Unang-una, presidente ka ng PDP. Oh. Di ba? At obligasyon ng partido nyo na tulungan itong sila Bato de la Rosa. Sasabihin mo ngayon sa amin na hindi kayo nag-uusap. Sino niloloko nitong hayop na itong mga kapatid? Naintindihan na raw niya na lubog na si Bato, kaya hindi na niya kinontak ang kanyang kaibigan. Akala ko ba sasamahan mo siya sa ICC? Oh. Di ba? Alam niyo mga kababayan, puro lang talaga blapping to mga hinayupak na to eh. Si Bato dati, sabi niya kay Trillanes, make my day. Oh, asa na? Or bago yung kay Trillanes mga kapatid, nung panahon pa ni Duterte, may pasabi-sabi pa siya noon na kaya daw niyang harapin, hindi sila natatakot humarap sa iba't ibang mga kaso na isasampa sa kanila pagkatapos ng administrasyon ni Duterte. Pero ngayon, saan sila? Oh, nung nakaraang taon, sabi niya, make my day. No? Tapos, ngayon, asan si Bato? Nagtatago. O ito si Padilla noon, sabi niya, sasamahan daw niya sa dahig si Bato. O ngayon, paano mo sasamahan si Bato sa dahig kung tinuturuan mo siya magtago? Di ba? Tangang puta. Niluloko mo yung taong bayan, Robin eh. Ikaw yung presidente ng partido nyo sa PDP. Tapos ngayon, hindi kayo nag-uusap, di ba to? 2 buwan na. Oh. Di ba? Common sense lang yan eh. Paano nyo matutulungan si Bato kung hindi nyo siya nakakausap? Ibig sabihin, walang kwenta yung partido nyo. Oh. Ibig sabihin, wala kayong ginagawa ng mga legal na aksyon para matulungan yung mga kapartido nyo tulad ni Bato. Kung 2 months na kayong hindi nag-uusap. Oh. Tandaan nyo mga kapatid na si Bato under sa banner yan. No, ng PDP laban. Oh. Tapos presidente si Padilla. Sa ganitong tawag nito, sa ganitong sitwasyon ni Bato, hindi pa kayo nag-uusap niyan. Last year pa yung anunsyo na yan na magkakaroon siya ng warrant. Imposible na hindi kayo nagmi-meeting. Hindi nyo pinaghahandaan yung mga dapat nyong gawin. No? Laban sa arrest warrant ni Bato. Huwag mo nga kaming pinagluloko, Robin. Kwento pa ni Senator Padilla sa akin, madalas na mag-usap ni Bato noong mga nakaraang buwan. Pero nang magsabi si Ombudsman Remulla na may palabas na warrant kay Bato, ano ba? Sabi mo kanina, magdadalawang buwan na kayo hindi nagkakausap. Oh, tapos ngayon, madalas kayong mag-usap ni Bato. No? Noong nakaraang buwan. Ano ba, Robin? Oh, alin ba ang totoo dyan? Nahuhuli ka na eh. Oh. Sabi niya kanina, 2 buwan na daw silang mahigit na hindi nag-uusap. Tapos ngayon, madalas daw sila magkwentuhan ni Bato. Oh. Ewan ko mga babayan ha, kung may mali dito sa aking pinapakinggan sa balita or mali yung pagkakaintindi ko ha. I-comment nyo na lang dyan mga kapatid. Pero kanina kasi klarong-klaro eh. Nasabi niya 2 buwan na daw silang hindi nag-uusap ni Bato. Tapos ngayon sasabihin dito sa balita mga kababayan na madalas daw sila mag-usap ni Bato nung nakaraang buwan. Ano ba? Di ba mga kapatid? Pinagluloko lang tayo ni Robin talaga. Literal. Well, ako, expected ko na, no? Yung ganitong klaseng katangahan ni Robin. Naaawa lang ako mga kababayan doon sa kanilang mga supporters. No? Siguro yung mga supporters nila litong-lito na dito sa statement na ito ni Padilla. Kasi hindi mo maintindihan. Harang strike anywhere yung kanyang mga statement dito mga kapatid eh. Mahigit na daw sila 2 buwan na hindi nag-uusap. Tapos ngayon, sasabihin na naman, nung nakaraang buwan, madalas sila mag-uusap. Ano ba? Oh. ni Bato noong mga nakaraang buwan. Pero nang magsabi si Ombudsman Remulla na may palabas na warrant kay Bato, hindi na raw siya kinontak ni Senator Padilla. Ngayon, wala Diyos ko po. na raw silang komunikasyon. Pero batid daw niyang maingat si Senator Bato, lalo dati siyang pulis. Alam Style mo, Robin eh.
alam mo talaga nag-iingat si Bato at alam mo talaga kung saan nagtatago si Bato ngayon. No? May, alam niyo mga kapatid, naniniwala ba kayo? No? Na yung mga kapartido ni Bato, ipagkakanulo siya kung saan siya ngayon? Oh. Naniniwala ba kayo mga kababayan? Siyempre hindi, di ba? Oh. Kaya itong mga ganitong statement ni Padilla, nonsense na to mga kapatid. Dahil kahit sentido common lang natin ang gamitin natin, alam na natin na hindi talaga ituturo ni Padilla kung saan nagtatago itong kanyang idolo na si Senator Bato de la Rosa. Tapos ngayon, no, gagawa-gawa ka pa ng kung ano-ano mga statement diyan. Alam daw nila na mainit ang cellphone nila kaya hindi na rin sila kumukontak si Padilla sa kapwa senador dahil ayaw niyang maging tracker o ng dayuhan o ng ICC. Ang Nag-i-insinuate ka na naman ng mga kung ano-ano mga katarantaduhan dyan. Palibasa kasi wala kang alam sa batas eh. Oh. Do you think na magbibigyan ng Pilipinas ng access yung mga dayuhang mga pulis para i-track si Bato through cellphone? Oh. Sa tingin mo ba papayag yung mga telco companies na gamitin yung kanilang mga SIM card para matrack yung location ni Bato? Oh. Gumagawa ka ng kwento eh. Wala ka namang basihan. Di ba? Eh kung yung mga kuwan nga natin dito eh, no? Kung yung mga otoridad nga natin dito hindi basta-basta nakakakuha ng access doon sa mga SIM card na ginagamit nitong mga pugante nating mga kababayan dito sa ating bansa. Yun pa kayang dayuhang bansa? Oh. May data privacy tayo, no? At yung mga telco companies na yan, no? Kinukonsidera nila ang karapatan ng bawat isa, ng bawat Pilipino. Oh. At alam nila na kung ibibigay nila yung mga pribadong impormasyon patungkol sa kanilang mga kliyente, no? Magkakaroon sila ng problema sa mga batas na umiiral sa ating bansa dahil meron nga tayong data privacy. Oh. Siyempre, iniingatan din nila yung kanilang mga reputasyon. Tapos itong si Padilla, mga kabatid, nag-i-insinuate na naman ng kung ano-ano mga katarantaduhan na wala naman siyang sapat na basihan. Oh. Mahirap talaga mga kababayan pag ex-convict ka tapos nagsenador ka. No? Yung tipong puro lang illegal yung alam mo tapos ngayon nagdudunung-dunungan ka. Diyos ko po. Vice ni Padilla kay Bato, wag na wag magsusurrender sa dayuhan. Sa ngayon, nag-aalala daw si Padilla sa pamilya ni Bato, bagamat parehas daw silang warrior ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kaya raw nila ang anumang pagsubok, nakakaawa pa rin daw ang kanilang pamilya na naghihirap sa sitwasyon. Kaya? Ang anumang pagsubok? Puta, nagtatago na kasi Bato dahil hindi niya kaya itong pagsubok na ito eh. Oh. Sabi ni Padilla, mga kababayan, parehas daw sila ni Bato, no, na kayang humarap sa anumang pagsubok. Oh. Itong ginagawa ni Bato ngayon, 'di ba? Isa na itong kaduwagan, ibig sabihin hindi na niya kaya itong mga pagsubok ngayon na dumarating sa buhay niya. Alam niyo mga kapatid, palpak talaga eh. No, may mali talaga sa mga statement ni Padilla eh. Kitang-kita mo agad yung mga butas eh. Oh. Although maliit lang naman na bagay yan mga kababayan, pero alam niyo, 'di ba? Nakikita agad natin kung may mali ba sa kanyang statement o tama yung mga binibitawan niyang mga statement sa media. Oh. Ruth, nagsalita na rin ang mismong Public Affairs Unit ng ICC sa bali-balitang may arrest warrant na kay Senator Bato. Sabi ng ICC, hindi raw sila nagko-komento sa ganyang mga spekulasyon dahil lahat naman daw ng public court record ay nasa ICC website. Yun na muna yung latest natin dito at nakausap. So, di ba mga kababayan? Alam nyo, ito lang yun eh. No? Dahil sa payo ni Padilla,
no, dito kaya Bato de la Rosa na wag magpahuli sa ICC, no. Merong mga I think 3 bagay mga kapatid na malinaw dito. Unang-una, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, yung pagiging senador ni Padilla ay hindi po yan para sa taong bayan. No. Pangalawa mga kapatid, no, alam ni Padilla na may mali sa administrasyon ni Duterte, especially dito sa Tukhang. Oh. 2 lang pala, hindi 3. Di ba? Kaya niya pinayuhan si Bato na wag magpahuli ng buhay dahil alam niya na kapag napunta si Bato sa ICC, matutulad si Bato kay Digong. Na wala na talagang uwian yan. No? Dahil panigurado mga kapatid, yung ebidensya na laban dito kila Duterte at sa kanyang mga kasamahan na involved dito sa crimes against humanity na ginawa ni Digong ay napakatibay. At mahirap talaga itong tablahin. At alam din nila mga kababayan na itong mga itong mga complainant ngayon na nandyan sa ICC at nag-aantay na makuha yung hustisya para sa kanilang mga kamag-anak, hindi po talaga nabibili ng pera. No, alam ni Padilla yan na hindi nila kayang bilhin ng pera. Unang-una mga kapatid, no, gusto po talaga ng hustisya ng ating mga kababayan kaya sila nagtiyaga, nag-antay ng napakatagal, no, dito sa tulong na ibibigay sa kanila ng ICC. Tapos ngayon ipagpapalit nyo lang sa pera, nawalan kayo ng pamilya, di ba? Alam nila Padilla yan na mahihirapan silang kumbinsihin itong mga witness at itong mga kamag-anak ng mga namatay nating mga kababayan na pinagorgor ni Digong. Nahihirapan silang kumbinsihin na bumaliktad. Oh. Kaya ngayon, ang advice lang ni Padilla, magtago ka na lang Senator Bato. Dahil panigurado, pag napunta ka sa ICC, there is no coming back na. Anyway mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. And mga kapatid, no, uulitin ko sa inyo, lahat ng ating sinasabi dito ay personal ko lamang na opinion ito. At hindi po ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. Hindi ko rin ginawa itong video na ito, no, para paniwalaan ninyo. No, kung agree kayo sa sinasabi ko dito, then good. Pag hindi naman, nire-respeto po natin, no, ang opinion ng bawat isa. Huwag kalimutang i-like ang ating video mga kababayan para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood at mag-iwan na rin kayo dyan ng inyong mga personal na opinion at reaction sa ating comment section. Hanggang dito na lang. Adios.